Lolo sa Lipa, Batangas na pinagsusuntok sa dibdib at pinagdaplisan pa ng bala ng isang retired Philippine Air Force. Ang dahilan by Aljo, dahil daw sa chismis na siya ay magnanakaw, pag may nawalan sa isang bahay, siya kagad ang itinuturo. I can't believe it. Para bang akyat bahay? Makaakyat bahay pa ba yan? Diyos ko po 67 naman. years old na yan. Kawawa Nasa linya si Police Colonel Jacinto Malinaw, Provincial Director ng Batangas. Makakausap natin. Colonel Malinaw, magandang umaga. Kung Erwin, magandang umaga po at lahat Ayan ng na. bye-bye po. Magandang umaga po, Colonel Malinaw, sir. This is Erwin and Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV Network nationwide at sa Radyo Pilipinas. Ano na po nangyari dito sa, ano pangalan ko ng buang na yun? Ronald Macalintal. Ronald Macalintal, homeowner president, dyan po sa Lipa at dating retired Air Force. What happened to him now, sir? Ano na po ang, nasaan na ang kaso dito? If ever, meron na bang sinampa na ba ninyo sa piskalya, Colonel? Yes sir, kagaya po nung nabanggit nyo kanina sir, yung sa case ng isang lolo natin na ang victim identified as Erlito Nang ay binugbog at pinutukan pa malapit sa ulo nitong retired Philippine Air Force personnel na si Ronald Macalintal. Ito pong si Ronald Macalintal ay isa po yung Village Association Officer. Tama po yung sinabi nyo, napagbintangan na, nangunguha ng prutas, nanakaw. But as an update sir, last September 28, he surrendered personally ang kanyang 1 para-ordnance caliber 45 pistol. Ganoon din po ang kanyang lisensya at saka yung LTAP niya, yung license to own and possess firearm. Last September 30, sir, kahapon po ay naisampa na po ng Lipa City Police Station ang kasong attempted homicide against him. Kaakibat dito, sir, ay gagawa din po ng kanyang may request for cancellation ng kanyang privilege to own a firearm sa Firearms and Explosive Office. Colonel Malinaw, matanong ko lamang po, bakit attempted homicide? Kayo po ba ang nag-file noon attempted homicide and not attempted murder or prostrated murder na pinaputokan niya po sa may tabi ng ulo. So it could be prostrated murder, sir, hindi lang talaga or attempted murder. Why attempted? Mababaw masyadong attempted homicide, Colonel Malinaw. Kung ako hong tatanungin ninyo, napakababa po noong attempted homicide, sir. Yes, sir. Tama po kay sir. Base po sa investigation na kinandak ng ating Lipa City Police Station, pinaputokan lang po sa gilid. Parang tinakot lang. Hindi siya intended na putukan sa ulo. Parang binigi lang po, no? Sa tagiliran yung ating biktima. Pero anyway, sir, the case will be undergoing preliminary investigation. Sir, Yes, sir. can you refile this case? Bahala na yung piskalya ang magbaba. Rather than you guys, alam ko naman po pwede nyong gawin ito. Kasi sa mata ho namin dito ni Bay Aljo, ako ho sa tingin ko, ako po yung naging police reporter for so many years, pwede pong iakyat ito sa attempted murder dahil meron po siyang plano na talagang patayin ito at galit na galit. Binugbog pa Binugbog pa, unarmed pa, and then helpless pa, very overwhelming po yung kanyang power, di po ba? So, pwede po nating, ako po sir, medyo nag-aral naman ng konti ng batas, pwede po natin ipasok ito sa attempted murder. Bahala na piskalya kung ibababa niya ito sa homicide. What do you think, Colonel Malinaw? Yes, sir. Thank you po, sir. No? At it came to your attention itong kasong ito. Dapat lamang po, sir, kasi po as you can see, siya na po yung otoridad dahil nagsabi sa kanya magnanakaw, siya na po parang naging police, siya na po ang naging enforcer, judge at saka jury. Sa kanya na lahat Pinagsintensyahan niya na rin, binugbog niya yung tao kaya siya po village officer pala dyan, dapat naging nag-restrain siya. Overwhelming po yung power na pinakita niya. So, papasok po ito sa attempted murder, Colonel Malinaw. Hindi lang po homicide ito, sir. Unacceptable, Colonel. I'm sorry. Sige po. We'll reconsider, sir, no? I'll talk to the Chief of Police. Patawag po ako ng case conference today. Thank you. And I will review all the
pieces of evidence na available. I will review all the statements of the witnesses. Hopefully, sir, we can achieve the same objective, sir, para maturuan naman tong retiradong sundalong ito. Thank you, sir. At para hindi na po pamarisan pa ng ibang mga tao na katulad po nito, sobrang abusado dahil may baril. Sobra, superior force ang tawag dyan. Buti lang sana, kung wala siyang baril, binugbog niya lang. Pwede pa siguro, pero mali pa rin yun. 67 years old, itong tao at walang ginagawa. Sobra pampayat. Bugbugin mo. Nagmakaawa pa, sir. Tama na po, maawa po kayo. Hindi man lang siya nagpaawat. Ano bang dahilan ng mokong na ito sa inyo nung siya po'y pumunta raw? Ano raw ang dahilan? Nandilim na naman ang paningin? Ganun po ba ang sagot ng buang na ito, Colonel? Actually, sir, yung mga initial info na nabanggit nyo ang ina, ay tama po yun. No? Lahat ay bunga lang po ng hinala na nangunguha ng prutas ng may prutas, Prutas na. pinagbintang na nangunguha ng gamit ko sa village. Yes. Wala po talagang wala po talagang valid reason to justify his acts doon sa matanda, no? Anybody, sir, mayayamot ka talaga, no? Nagbigay na po ba ng statement itong itong abusado na ito na homeowner president ba nila ito? Nagbigay na ba ng statement ho ito sa inyo? Sir, he opted his right to remain silent. Yun ay karapatan niya man lang. Anyway, sir, we will bolster any other evidence na pwede makatulong sa kasong to achieve yung gusto nating mangyari. Ako rin, sir, medyo parang na barako itong ginawa itong dating sundalong ito sa matanda. Nakadroga siguro yan. Ipacheck mo. Baka nagdadrugs yan. Yes, sir. Basta itong sir, yung firearm niya, sir, he will lose the privilege of owning a firearm, no? Valid naman lahat ng kanyang permit, but sabi ko nga, yung subsequent actions namin dito, we will go for the cancellation para wala na siyang karapatan. May permit to carry ba yan, Colonel? Negative po, sir. Negative. Wala nga permit to carry. License to own firearm, yung LTAP niya at saka lisensya. Dapat, ang kaso lang, bukod pa dyan sa attempted homicide o sa akin, attempted murder, dapat illegal possession of firearm dahil wala siyang permit to carry. He is not legally allowed to carry firearm outside his residence. Di po ba, Colonel? Yes, sir. Siguro, sir, it will be absolved dun sa mother, sa main case. That will be treated, as far as I know, as an aggravated circumstance, sir, to increase the penalty to the maximum dun sa ano man ang magiging kasong ma-appreciate ng ating investigating fiscal later on. Bitong tao. I want you to do that, Colonel. Magbabalikan po namin kayo within the week or next week, sir, kung ano na nangyari dito. Kasi wala hong kalaban-laban itong mama na ito. Ganun-ganun na lang porkit siya ay mahirap lang dyan, matanda na. Ay, naku, napaka... Anyway, sige po, Colonel, paki-review po. Ay, hindi po, unacceptable po ang attempted homicide. It's not going to work for me. At saka unacceptable yung hindi nyo lalagyan ng illegal possession of firearm. Dapat kasuhan niyo ng patong-patong na kaso para nandoon siya habang tumatanda siya, maalala niya, maisip niya na mali ang ginagawa niya para hindi siya pamarisan ng iba, Colonel Malinaw. Yes, sir. Best effort po kami, sir, no? We want to also to send signal dito sa probinsya namin na you cannot never do that here, no? Lalo na yung manlalamang ka sa kapwa natin dito. Colonel Jacinto Malinaw, Batangas Provincial Director, maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo. Sir, good morning. Daghang salamat sa inyong dua, sir, ni Sir Aljo. Salamat po. Sige, sir. Nasa linya naman. Ikaw nag-law school ka, di ba? Ito parang premeditated na siya eh. Kasi alam mo, plinano eh. Kasi naglakad pa siya, mabuti sana. Plano niya talagang... Kung on the spot, may bala na siyang baril, bumunot siya, pwede pa. Pero ito, naglakad siya eh. Meron kang time, meron kang oras ng planuhin. Planuhin niya na talaga, paputokan niya, barilin niya, di ba? Mabuti sana kung reactionary, di ba? Kung natutulog, startle tawag dyan. Ginulat mo dyan, binaril ka. Pwede yun. Pero ito, Diyos ko po, nakapagplano, naglakad pa eh. Nagplano talaga eh. Kung lumihis lang kote yung baril, tinamaan sa ulo yung matanda eh. Patay. Nasa linya si Ma'am Evelyn Borja.
ang anak ng nabugbog na lolo na si Erlito Dang. Magandang umaga po, Ma'am Evelyn. Sir, magandang Opo, si Erwin Tulfo po ito at Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV Nationwide at Radyo Pilipinas. Kumusta na po si Lolo? May mga sugat po ba? Kumusta na ho ang lagay? ayun po, masakit po ang dibdib, sir. Pinagagamot ko po. Anong naramdaman? Anong kuha ni Lolo? Masakit daw po ang dibdib niya. Anong kailangan? Pagagamot po. Anong nga ho? Bakit kailangan ipagamot? Yung dibdib, so kailangan ng mga pain reliever. Siguro, opo, ganun lang po ang aming ginawa. Gawa ng wala naman X-ray, nagpa-X-ray na kayo. Opo, Wala naman damage, masakit lang talaga dibdib. wala naman po, masakit lang po. Alright. Ang sunod na tanong ko, ano raw ba nangyari? I mean, napagbintangan na magnanakaw si lolo mo, ay tatay mo. Sir, hindi po ganun lang reason po talaga. Yan po sadyang gusto nila paalisin po ng tatay ko. Oh. Yun po talaga reason. Oh. Yan po kasi, sir, kung sasabihin ko po sa inyo, yan po, matagal na po kasi siya nakatira doon, napamahal na po siya doon. Kumbaga, mula nung nakita ko doon, kinuha ko po So yan. parang lumalabas, informal settler siya. Kaya gusto nilang palayasin ng homeowners itong tatay mo. Tama? Opo. Yung trabaho po kasi niya, ng mga magtatabas-tabas, bibigyan po siya ng pera, kaunti, pagkain. Yun po. Wala po siya nagawang kasalanan po sa lugar na yon. Malakas po ka. Marami na lang po sila sinasabing kasalanan nung po sila ay dinimanda ko na po. So na itong nambubugbog itong si anong pangalan nito? Si Ronald Macalital. Si Macalental ay siya yung president ng homeowners diyan? Hindi ko po kung sa president, pero may katungkulan po siya doon sa subdivision. Okay. Lagi bang ganito ito? Nagsisiga-sigaan itong buang na ito? Itong si Naku, Macalental? sir, wala po. Wala naman po natawag sa akin na siya po yung may ginawa doon. Hindi. Na mali. So first time ito sa tatay mo nagpinag-gugulpi niya. Opo. Alright. Diba Kaya na- po ako talagang hindi ko kaya makita po yung video. Talagang ako po Ay kahit ho ako, kung tatay ko ho yung ginawa niyang ganito, ay wala na ho ito sa buo sa mundo. Nabura na ho ito. Kung ito ay pinaggagawa niya sa tatay ko ho, ito, Diyos ko po, Naibiyahe na yun. naibiyahe na ito sa kulungan. Sa kulungan. Doon na siya Sa sa kulungan. Doon na siya sa Kulungan. mundo ng kulungan. Yan. Sa kulungan. Kaya po sir, ako po humingi po talaga ng tulong sa inyo. Ano pong kailangan, ma'am? Pagpagamot. Ang tatay ko medyo nabingi ho siya sa pagputo ko ng baril. Nabingi. Sa trauma. Mabingi. Dahil nahumina po ang kanyang pandinig, pati yung kanyang mata, medyo hindi ko alam. Ay, di bali, mahaba yung kwentuhan pa. Ganito na lamang, ay wag mo ibababa yan, ibibigay ng aming staff yung aming telepono dito para makausap mo po yung aming staff at mapuntahan si tatay mo dyan, matulungan Pati siguro pang kunting hanap buhay para hindi na siya magtatabas at hindi na siya mapagbintangan na magnanakaw. Bibigyan natin ng panghanap buhay at pampagamot. Salamat po, Ma'am Evelyn Bora. Ingat po kayo. Salamat po, madami po sir. Nasa linya ngayon, itong sigurado ko magagalit ito Si Senior Citizen Party List Congressman Rodolfo Ordanes. Kong Ompong Ordanes, good morning. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendio. Live po tayo sa Punto Asintado Reload and sa Radyo Pilipinas. Good morning, Congressman Ordanes. Good morning, Boss Erwin. Good morning sa mga nakasubaybay sa iyong programang Asintado. Nakarating na po ba sa inyo itong insidente a few days ago, September 29, pinagbubugbog ng isang homeowner officer sa Batangas, ang isang residente doon na senior citizen, 67 years old, dinibdiban ilang beses at pinaputukan pa ng baril malapit sa tenga yung si Lolo. Bagamat ito po ay kinasuhan na ng pulis, pero hindi ako natutuwa sa kaso nila. Attempted homicide lang, napakababang kaso ito, isang
baka ilang buwan lang ito pag nasintensyahan. Ano ho ang reaksyon nyo rito kung Ompong? Sa atin ay hindi katanggap-tanggap yung ginawa ng tao na yan. Kasi una-una na may edad na yun, 67 years old. Opo. Kahit na makipagsuntukan sa kanya, hindi naman niya naubra. Pinagbintangan daw kasi kung Ompong na magnanakaw na akyat bahay. Paano mag-aakyat bahay ang Nako. 67 years old? Halimbawa ang pinagbintangan, hindi naman dapat dumating sa Bugbugin. punto na gugulpihin. Pero Yun sir, po ang yung- isa pang mukhang ang punot dulo nito kasi para siyang informal settler sa subdivision na yon, nakatira sa barong-barong. Gusto na siyang palayasin ng mga opisyal sa subdivision na yon. Kaya siguro binugbog. Ano ang pasasabi niyo diyan, Kong? Meron namang proseso, hindi naman kailangan gamitan ng kamay na bakal. Aha. Medyo hindi katanggap-tanggap. Saan ba yung lugar? Sa Lipa, Batangas, Kong, hawak na ng Lipa PNP yung kaso. Okay. At nandoon po yung address niya kung gusto niyo hong matulungan to si Lolo kasi kailangan po niya ng konting tulong pati pagpagamot, pati konting kabuhayan siguro para matulungan. Kawawa naman ho alang kalaban-laban, sir. Okay. Tama. Total, ang aking chief of staff ay Tagalipa. Opo. Papupuntahan ko siya kung saan yung address niya. Opo. Kung Nako. maibigay Oo. kaya ng tumawag o pulis tayo makipag-ugnayan. Pwede ho Para namin malaman. maibigay sa inyo ng mga staff ko po, sir. May contact po yung anak Ayun, sa anak kung niya. Opo. Gusto ko lang po makakuha yung Opo. kahit yung contact number ng anak Opo. at papaasikaso ko. Tama-tama, Nako, Tagalipa yung maraming aking chief of staff. Maraming salamat po, Magawa natin Congressman paraan. Ompong Ordanes ng Senior Okay. Citizen Party List. Okay. Thank you, sir. Good morning po. Good morning. Thank you, Sir Ray. Thank you.